Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, papakita ko po sa inyo kung paano po ito ginawa, itong cabinet na ito. Ayan, napakaganda po niya at bagay na bagay po sa ating ceiling na meron pong design din na maliliit na ilaw. Ayan po. So panoorin po ninyo para makita po niyo step by step kung paano po ito ginawa. Ang kwarto na ito mga boss ay dati po itong study room. So dahil sa meron na pong mga pamilya ang anak ng may-ari, ang gusto po ngayon ng may-ari, babaguhin po ang mga kulay na nandito po ngayon. Halimbawa, yung ating walls, ceiling, itong cabinet na ito, babaguhin po natin lahat. Ang pinakauna po namin gagawin ngayon ay i-stripin po namin ang lahat po ng mga varnish, yung mga dating varnish po. Kagaya nitong door jamb na ito at itong mga cabinet na ito, kulay walnut po ito dati. So, medyo may kadiliman po, dark po siya. Ang gusto po ng may-ari, medyo maliwanag. So, yan po yung dati niyang kulay. At dahil po sa dark po siya at gusto po ng may-ari na mas light po ang finish, so kailangan po nating i-strip siya. So, gamit po ang paint remover o strip saw, pinapahid po tapos kinikis-kis po natin. Ayan, tinatanggal po natin. Gamit po ang spatula o palita. Matapos po natin i-strip mga boss, pupunasan na po natin yan, uhugasan po natin ng lacquer thinner. Yan po yung ginagawa natin ngayon. Hinuhugasan po ng lacquer thinner, saka po natin gamitan ng steel brush o kaya copper brush para po matanggal yung nasa ilalim. Ayan po. So tanggal yung mga nakasiksik po sa bitas at kung malinis na po yan, syempre lilihain po natin. So dahil sa meron po tayong sinusunod na kulay na bigay po ng ating interior designer na siya pong namahala po dito kung ano man yung mga dapat nating gawin. So, yan po ang ating sinusunod ngayon. Kulay maple po yan na oil wood stain. So, ginagamitan na po yan ng paintbrush, saka po natin pupunasan ng basahan para po mapantay at madali po siyang matuyo, siyempre. Matapos po nating kulayan yung ating mga pintuan na nakabaklas po mula po dyan sa cabinet na yan, ito naman ngayon ang ating kukulayan. So, kinukulayan po natin ngayon yung pinaka-body ng cabinet para po maisprehan na po natin ang ating sealer. Mas madali po sa akin mga boss mag-spray kung ang pintuan ng cabinet na yan nakakabit mismo sa body po ng cabinet. So, yan po yung ginagawa namin ngayon. Kinakabit po namin para po sa susunod na proseso. So, ito na po ang hitsura ngayon ng cabinet nang naikabit po natin yung ating mga pintuan. May mga area po na open siya, wala po siyang pintuan. So, design na rin po nila yan. Ayan, sa ngayon, ini-spray na po natin ng sanding sealer. Ang gamit ko pong compressor mga boss ay Inco po yan. So, product po siya ng Inco, yung portable po na spray gun o compressor. So, ayan po. Alam niyo po, 2 taon na po mahigit yan sa akin. At hanggang ngayon, buhay pa po siya at maganda po siyang gamitin. At para po sa gustong bumili sa product na ito mga boss, lalong-lalo na sa mga baguhan ng mga pintor, pwede po kayong bumili sa online
may sa Shopee, meron po sa Lazada, at marami po silang mga Inco branches all over Metro Manila. Ang sanding sealer mga boss ay madali po siyang matuyo. So in 30 minutes, pwede na po siyang lihain basta po makapal na po siya dahil hindi naman po natin pwedeng lihain kung manipis pa. So kapag makapal na po siya, pwede na po natin siyang lihain at bulihin po para mas kuminis po ang ating trabaho. So sa pamagitan po ng basahan na bilog na yan, yung binilog na yan, isasawsaw po natin sa ating sanding sealer na may halo pong lacquer flow. Nasa inyo po yan kung haluan po ninyo ng lacquer thinner, pero sa akin po mas maganda po kung sanding sealer lang at lacquer flow para po hindi po kaagad-agad matuyo siya. So yan po ang style o paraan po kung paano ko po ginagawa yung pagbubuli. Sa totoo lang po, ito po'y real talk mga boss. Ang varnish mas mahirap po gawin kaysa duko. Dahil hindi po pare-parehas ang kulay po ng kahoy. Dahil ang duko mga boss, wala pong problema. Spray ka lang ng spray, okay lang po siya. Kung may retouch man, walang problema. Pero dito po sa varnish, ang retouch po, yan po ang iniingatan po natin. Dahil halatang halata po, lalong-lalo na kung hindi po kayo masyadong bihasa sa pagtitimpla, kung ano man yung gagamitin po nating pang retouch sa ating mga varnish. So, mas mahirap po kung ikumpara po natin sa pagduduko. Kaya kailangan po natin dito ang tiyaga. Yan lang po talaga ang sipag at tiyaga kung paano po natin pagandahin ang ating mga trabaho. Ang ginagawa po natin ngayon mga boss ay minamasilyan po natin yung mga maliliit po na butas at yung mga dugtungan po na halatang halata po. So, kailangan po nating masilihan gamit po ang ating pangmasilya para po sa varnish. So, pwede po dito ang spur tight. Yan po ang mas maganda po sa akin. At kung wala naman, pwede po full tight. Pwede rin po feed tight. So, depende na po yan sa inyo. Matapos po natin masilya mga boss, yung mga diferensya, nalihan na rin po natin. At na-adjust na po yung mga kulay. So, ang ginagawa po natin ngayon ay i-top coat na po natin. So, pwede na po natin i-top coat ang ating trabaho. So, ang top coat ko mga boss ay satin po. Hindi po siya makintab, hindi rin po siya flat. So, katamtaman lang po. Semi-flat po siya. May masilip po kayo na konting-konting kintab, konting-konti lang. So, yan po yung ginagawa po natin ngayon. At kung gusto po niyo malaman mga boss kung paano po timplahin yung aking gamit po ngayon, panoorin niyo po yung aking video kung paano po timplahin yung matte at satin finish. Ang top coat mga boss ay hanggang 2 patong po. Una po, pagka napatungan na ng isa, lihain niyo bago niyo i-final coat. At ito na nga mga boss ang resulta ng ating trabaho. Ayan, napakaganda po niyang tingnan. Bagay na bagay po sa ilaw na nilagay po. At lalong-lalong na sa kisame. Ayan, meron po maliliit na ilaw ang kisame na para po siyang bituin sa kalawakan. Ayan. Naway nagustuhan po ninyo ang ating trabaho ngayon. At para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Pindutin na rin po ninyo yung notification bell po para po lagi po kayong updated kung ano man yung gagawin natin dito sa ating channel. At siyempre, huwag na huwag po niyong kalimutang mag-like mga boss. Dahil importante po yan sa atin, yung inyong like. At siyempre, mag-comment. At kung pwede, bisitahin nyo rin po yung ating FB page na Paint and Varnish Solution. Salamat po!